Magsiluhod po ang lahat, tanda ng paggalang sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Pag-ibig niya ay walang maliw, walang humpay kailanman. Di siya nanghihinawa, di siya nagsasawa sa lahat ng sandali, nakaukol ang pag-ibig kanino man. Halina kayo mga minamahal, tantuin yung tuwiran ng bawat inyong napakinggan. Ang may pandinig ay nakarinig. Mula sa Deuteronomio, kayo ay bansang nakatalaga kay Yahweh. Hinirang niya kayo sa lahat ng bansa upang maging kanya. Pinili niya kayo at inibig hindi dahil sa dami, pagkat kayo pa nga ang pinakakakaunti sa lahat. Pinili niya kayo dahil sa pag-ibig niya sa inyo at sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Ito rin ang dahilan kaya niya kayo iniligtas sa kamay ng Paraon sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Alalahanin ninyo na si Yahweh ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig at sumusunod sa Kanya. At ipinadarama niya ang Kanyang pagmamahal hanggang sa 1,000 salinlahi. Nililipol niya ang lahat ng sumusuway sa Kanya. Hindi makaliligtas sa Kanyang parusa ang lahat ng hindi sumusunod sa Kanya. Kaya sundin ninyo ang kautusan at ang mga tuntuning ito. Maliwanag na sinisiwalat, iniuulat, pinahahayag at pinababatid sa lahat. Hindi sumusuko kailanman ang Ama sa kanyang mga anak, kundi dapat ang tao ay siyang sumuko. Hindi talusira sa kanyang pangako, lahat ng kanyang pangako ay kanyang tinutupad. Mahigpit ang kanyang paalala at habilin sa tuwina, sa kanyang mga anak na minahal niya, kailan may hindi siya lumilimot sa kanyang mabubuting mga pangako, sapagkat siya'y matuwid at tapat kanino man. Dakilang walang kapantay sa mga anak niyang sa kanya'y umiibig at kumikilala sa kanyang matuwid. Batid niya ang lahat, kilala niya ang lahat. Talastas niya at nalilirip ang lahat ng kalooban ng mga anak niya. Nababasa niya ang laman ng isip, natatalastas niya ang lahat. Natatarok niya ang kaloob-looban, nababatid niya ang kalahat-lahatan. Halina kayo, mga minamahal ko, lahat nga ihalay niyo sa Kanya. Kagulumihanan man ito'y Kanyang aayusit papayapain, bibigyan niya ng kalunasan. Ang lahat ng Kanyang magagawa ay Kanyang gagawin sa Kanyang mga anak, sapagkat siya nga ang tunay na magmahal, tapat kanino man. Hinihiling niya lamang sa Kanyang mga anak ang pagdakila sa Kanya ay maging matapat at makatotohanan.
ang pagsambay hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakay inyong kamtan. Kay hirap ngang tuparin, kay hirap ngang isipin, kapag hindi mo matwid na nakilala at di mo nabatid kanyang ibig, kanyang layunin, kanyang nasa. Subalit kay daling tubdin, kapag sa puso mo'y nananahan na siya. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Mula kay Mateo. Nang panahong iyo'y sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino, at inihayag mo sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang kinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa Anak kundi sa ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang Anak, at yaong marapating papahayagan ng Anak. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong mga pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Sadyang walang taong may dinadala na hindi niya nararamdaman ito sa katawan niya. Walang laman ang puso niya na hindi nararamdaman ang loob niya. Walang nagdaraan sa isip niya na hindi kailanman mawawaglit sa Ama. Kaya't ang sa tuwin ay paalala, mulit sa inyo'y babahaginin at ibabahagi niyang lubos. Ang paalalang ito na kailanmay di niya iwawalay at di mawawalay. Ang lumapit kayo sa Kanya, kayong mga napapagal na sa mga pasanin sa buhay. Marami ang pasanin sa buhay ng tao. Iba't iba nga lamang ang kaloob sa bawat isa. Iba't iba nga lamang ang natutupad at nagaganap. Sapagkat iba't iba rin ang pagtalim at pagsunod kung papaano susundin yaong kalooban ng Ama. Subalit sa iba't ibang kaganapan at katuparan sa buhay ng tao, isa lang sa tuwina ang magsasadsyad maghuhulagpos, ang magbibigay ng tunay na kaligayahan at kaginhawahan, ang magbibigay ng tunay na kapayapaan at kapanatagan, ang magdudulot ng katagumpayan kanino man, walang dilit iba, kundi ang may-ari at marapat pag-arian ng tao ay yaong buhay na pahiram. Sapagkat ang buhay na pahiram walang makababatid kung kailan isisilang, walang makababatid kung kailan babawit, mamamatay. Walang makatatalastas, makatatarok kung anong kinabukasan, at wala ring makasusuri kung anong sasapitin sa buhay. Subalit siyang Amang batid ang lahat sa buhay ng tao. Halikayo, kayong mga nahihirapan ng isip at damdamin nyo. Ilagak nyo sa Kanya ang lahat, kaisipan at kalooban nyo, upang ang bawat araw ay maging maginhawang tupdin nyo kung anuman ang bagay na nakakamtan nyo, anuman ang hinahanap nyo pa'y mata mo, at anuman ang nasa inyo'y makapanahat humigit pa. Subalit ang wala, ang kulang, magtiwala ring lubos
upang di mahirap at masaktan. Sa pag-iisip at ng damdamin ay di mahirap at masaktan din naman, kundi ang lahat ay lagak nyo ngang upang magkaroon ng kapahingahan, di lamang ng katawan, maging ng kaluluwa. Sapagkat ang dulot ng Ama ay kaiba sa mundo, kaiba sa tao, sapagkat siyang tunay at tapat, umibig sa lahat. At ang bawat kanyang napadama at pinadamahan na, nababago rin ang damdamin at kaisipan nila, kaya naman silang nagkakaisa tuwirang siya'y kinikilala, nagkakaroon sila ng kapwa pagmamahalan sa itisa, at ang bawat isang nagmahalan kapwa sila, nagdadamay at nagtutulungan, kaya't gumagaan, pagaan ang pagaan, ang dalahit pasanin, yamang amang naghahandog ng kaakibat nila sa buhay. O taong aking mga minamahal, tuwiran kong ituturan, ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. O aking Ama at Ama nila, binigyan mo ng isang balangkas ang katawan ng tao sa isang buhay na tinatamasa at kakamtinabang narito sa lupa, na kanilang tinatahan at pinanananahanan. Binigyan mo ng partisyon ang bawat bagay na binahagi mo. Binigay mo ang kaloob mo na mata, ilong, tenga at bibig sa kanila. Binigay mo rin ang kamay at paa upang magkanya-kanya silang gampanin. Gayon din naman, sa isang katawan ni isa lang ang pagtalim at pagsunod na mula sa iyo, ang sundin at tupdin niyaong aral at nasa mo. Kaya naman natuturuan ang isip, natuturuan ang damdamin, nakapangungo sa pambibig na kapagluluwal ng marapat. Kaya't kung tuwirang ikay hahanapit, tatanggapin ang lahat, ano ngang di mo may tuturo upang matutunan nila ang lahat ng para sa iyo at tupdin para sa kanila na maging kaginhawa ng kalooban at kagana ng pasanin sa damdamin. O aking Amang butihin, naririto silang di nila mawari, di nila matanto at di nila matarok, kung anong layon at nasa moyaong hindi pa nakabukas, kaya't ang bawat araw ay gawin mong marapat, nang hindi nakakakilala sa iyo mabuksan ang pangunawa, upang ang pandaman nila'y mabuhay ding ganap, at maramdaman nila kung paano ka umibig sa kanilang lahat. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Tunay nga, kapag siya'y naramdaman, masusuri mo kung paano siya kumilos sa buhay mo. Kung bakit alam mo namang ang dalahin mo'y kung bilang pagkatao kay di mo kakayanin. Ngunit, patotoo niya't sinasalarawan kung paano siya'y kumikilos sa iyong buhay. Ang dati mong hindi kaya, nakakaya mo ng ikay, dumamat na dama mo'y siya. Ang dating di mo natutunguhan, nang dahil duwag kabilang nilalang, nasusung mo't napapakibakahan dahil sa pagtalimo mo't pagsunod sa Kanya. Ang dating di mo masambit, nabibigkas ng iyong bibig, sapagkat siyang nagbibigay at nagtuturo ng marapat mong iluwal at pangusapin. Ang dati mong di alam, na ituro niya man din, at nang matutunan mo, ikaw na marunong magnilay, pinagbasihan mo ang unang iyong buhay at nang siya'y masumpungan, kaya naman ika'y nagtibay sa pagpili, ang piliin ay siya, ang sayo'y manahan. Mapapalad kayong siya ang pinangunguna, at pinagtitibay sa inyong sarili, yamang siya'y naramdaman at patuloy niyong ninanasa, na siya'y madama at magharit manguna sa buhay niyong siya lamang ang magpapagaan sa mabigat, ang magpapaginawa sa mahirap, at ang maghahawi ng dilim upang ang liwanag ang maganap. Tao, katotohanan ang tinuturan ko, sumainyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kapag nilagak mo sa Kanya, sabi nga niyang maliwanag, huwag mo nang pag-alinlanganin pa. Kutsain ka man, hamakin at pagtawanan sa iyong sinasabing pagtitiwala at pananalig, panindigan mo.
panghawakan mo at siya'y tapat kong mangako. Totoo kung magsalita. Kaya't upang maganap ito sa lahat, panghawakan niyo ang kanyang pangako. Hanggang sa ilang saling lahi, libong ang saling lahi, libo-libong saling lahi, na tulad sa panahon ngayon. Ilang libo na nga bang saling lahi ang mga tao? Ilang libo na nga ba ang nakaraan? Subalit ang kanyang gawa at salita ay di pa rin napaparang di naglalahot, di mawawala. Ang salita ay salita na noon, ngayon at kailanman ay salita pa rin. Kaya't kung panghahawakan ng salita niyang mainam, hiwaga niya ay pasisilay. Maniwala ka sa hiwaga niyang tutok din, magtiwala ka sa magagawa niyang mainam, sa kapangyarihan niya'y manghawakan kang lubusan, upang ang hindi mo kayang gawin magawa mo, at ang pagtitiwala mo'y lubos na mabuksan, pag-asa mo'y buhayin, galak ang sayo'y maramdaman. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Ang pagkilos ng Panginoon sa kapwa nyo'y mararamdaman nyo yan at makikita. Kung magkamisan, sa hindi nyo inaasam-asam, hindi nyo inaasahan, yung ginagawa sa inyo ng kapwa nyo, katatakhan nyo, paano nilang sa damdami ginagawa nila yaon upang mapatotohanan kapag ang Ama pa lang nasa puso ng tao, tunay na nasa puso na ng bawat isa, magagawa nga pala nila ang sa palagay mo'y di nila kayang gawin sa iyo, sapagkat ikaw mismo'y magtataka ng dahil kung ang tao'y taong gaganap at tutupad, mapanghinayang ang tao, mapagbilang, mapagsawain, mapanghinaw at mapagsawain ay isa, ngunit sa isang gawa at salita na kalooban ng Ama, ang dating si sila at dating si ikaw nang baguhin ng Ama na iba kapwa kayo. Kaya naman, ang para sa iyo ay para sa kanila at ang para sa kanila ay para sa iyo. Sapagkat ang nagkakaisa at nagmamahalan, nagdadamayan, nagtutulungan, nagbibigayan, sapagkat magkatuwang sila sa hirap at ginhawa na iyon ang kalooban ng Ama, kaya't silang pinagtiyap at pinagsama-sama sa pag-ibig niya, nasisiwalat napapatotohanan sa'y mapagmahal na totoo. Kaya nga, kapag nakatagpo kayo ng tapat na kaibigan, totoong kapwa-tao, huwag nyo nang ipagpalit pa sa anumang mahalagang bagay sa inyo, sapagkat ang bagay ay maaaring mabulok at masira, ngunit ang natagpuan nyong tunay na kaibigan, kailanman ay hindi mapapalitan ng bagay. Mga minamahal, sumayin nyo ang kapayapaan. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kaya inyong pakinggan ang mula kay Juan. Mga minamahal, sa unang sulat ni Juan, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang sugoy niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa iniibig natin ng Diyos, kundi tayo ang iniibig at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Kay hirap ngang unawain, kay hirap nga kung magkamisan na isipin. Subalit, kung alam lamang ng tao kung paano ang Ama ay buhay nakikilala at kumikilala sa mga anak niya,
Mapagtatanto at mawawari nilang lahat, ano nga ba at sino siya sa buhay ng bawat isa. Mga minamahal, walang dilit ibang layunin ng Ama, kundi ang umibig at magmahala ng bawat anak niya. Oh, bakit? Halika. Halika. Gusto mo nun? Kumuha ka na, dali. Sige, kumuha ka na. Kuha. Sige, pili ka na, dali. Pili ka na. Pumili ka na, halika. Halika. Pumili ka. Pumili ka na. Dito. Doon pumili ka, no? Dito. Doon. O, gusto mo yan? Sige, kuha ka na. Yun. O, yun ang gusto niya. O, dito ka na, ha? Dito. Walang magulang na may kagustuhan na magkasakit ang kanyang anak. Walang magulang na may kagustuhan na makitang nahihirapan ang kanyang anak. Walang magulang na gustong nakikita ang kanyang anak na sa kapwa niya ay para siyang kahabag-habag. Lahat ng magulang na mapagmahal sa anak, ang gusto nila ay kung ano yung pinakamaganda, pinakamabuti, lahat ang gustong maibigay sa kanilang mga anak. Kung ikaw na magulang na mapagmahal sa iyong mga anak, ang ama pa kaya ang di niya gawin ang gusto mo? Kaya bakit di mo gawin kung ano yung pinakagusto mong gawin sa iyong mga anak? Gustuhin mo rin naman ang tunay na magulang na maibibigay sa iyong mga anak ang mga dapat maibigay. Kaya nga't kung isa yung tunay na magulang at tapat na magulang, yamang gusto niya ang ganito, gusto niya ang gayon, ano ang dapat niyang unahin, sino yung gusto niyang dapat unahin? Di ba ang magbibigay sa kanya nang hindi kaya sa kanyang mga anak? Kaya lamang kung magkaminsan may mga magulang na gusto nilang maibigay ang ganito at ganyan sa kanilang mga anak, ngunit hindi nila hinahanap ang tunay na dapat ay magbibigay sa kanilang mga anak. Mga mahal, sa Ama niyo hingin ang lahat ng wala sa inyo at kulang sa inyo, upang kapag binigay niya'y masiyahan kayo at di lamang kayo hanggang ka-apu-apuhan pa. Sapagkat siya'y butihin, dakilang walang kapantay, magpakailanman. Buhay ba ang Diyos? Isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos at iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon, tayo mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam nating sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya. Kung wawariin ninyo at susuriin, oo, kaawa-awa ang mga tao. Sa bansang nangyayari ay gayon at ganyan. Ngunit wala kang magagawa na aawa ka man. Kaya't ang gawin mo ipanalangin. Sila'y kumilala sa Ama, makakilala sa Kanya. Sapagkat ang mga bansang iyan na ganun ang nangyayari, sila'y nawawalay sa Kanya. Hindi siyang sinusunod, kundi ang sinusunod nila ay kanilang sarili. Magtanto kayo, doon pa lang ay malawak na ninyong maunawaan
Kung sumusunod sa Kanya ang mga anak niya, wala siyang pangyayarihing gayon. Sapagkat ang mga anak niyang sumusunod sa Kanya, iba ang layon at nasa niya. Iba ang dulot niya, ang aliwin sila at pasayahin sila dahil nagmamahalan alang-alang sa Kanya. Buhay ba ang Diyos? Dito natin makikilalang tayo nasa panig ng katotohanan at matatahimik ang ating budhi sa harapan ng Diyos. Sakali mang tayo isigin niyon, sapagkat ang Diyos ay higit sa ating budhi at alam niya ang lahat ng bagay. Mga minamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating budhi, panatag ang ating loob na makalalapit sa Diyos. Buhay ba ang Diyos? Kaya maliwanag ang katotohanan, higit na marapat na makamtang ganap ang damdaming patag, ang kaisipang payapa na hindi ka sinusurit ng budhi mo, hindi ka inuusig, kaya di ka makalit, di ka mapalagay, kaya't ang isip mo'y litong-lito, gulong-gulo, yaon ang palatandaan na di ka lubos sa Ama. Upang malubos kayo, mapatotohanan sa inyo, nung kang nabigo ka, ngunit patuloy kang lalaban at lumalaban, sapagkat alam mo, nandyan ang tagumpay. Nung kang wala ka, hindi ka susuko dahil alam mo, ang muwero ng Amay may bibigay niya sa iyo. Nung kang nilayuan ka, ngunit di ka magdaramdam, sapagkat alam mo, may hindi lumalayo sa iyo. Nandyan siya, kaakibat kasama mo, at nagiging kasama mo rin ang kaisa mo at magkakaisa kayo. Kaya't lahat ng magkakaisa, sila mismo'y maligaya. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kay sarap gunitain kung halimbawa ay kayo'y mag-asawang nauna. Ninyong pagsasama ay salat kayo sa yaman, bagay material. Ngunit sa inyong pagsisikap, sa inyong kasipagan, pagtitiis, pagtsatsaga, nagsimula kayo sa mga gamit na kay mumura, tuwang-tuwa na kayo. Sa simple at ilan lamang bagay ang meron kayo, masaya na kayo. Ang nakapagpapasaya sa inyo, yung maligaya ang puso nyo sa isa't isa. Na masaya kayong kumakain, pinagsasaluhan ninyo kung anong nakaya ninyo. At dahil kayo'y nagsisimula, iniisip ninyo kung papaano ang inyong uunahing bibilhin sa kaya't maaabot ng inyong salapi. Kaya kung alin yung pinakamarapat na dapat unahin sa bagay na kailangan ninyo araw-araw na gamit, siya munang inyong bibilhin. At pagkatapos na umuusad ang araw, buwan, taon na nababago ang takbo ng buhay nyo, nakapagpaplano na kayo kung anong dapat nyong bilhin. At kung loloobin ng Ama't niloob niyang mabago ang takbo ng buhay nyo, hindi lamang iyon ang gusto nyo nang bilhin, kundi sa hindi nyo namamalayan, yung dating di nyo pinapangarap na mabili, nabibili nyo na pala. Yung dating hindi nyo pangarap na puntahan, napupuntahan nyo na pala. Yung dating hindi nyo pangarap na maging inyo yan, maging inyo yon, nagiging inyo't inya na pala yan. Ini-inyo no na pala. Ganyan lang ang buhay dahil nakibaka kayo. Kaya't kundi kayo makikibaka, paano ninyo mararamdaman ang tunay na pag-ibig ng Ama? Kung hindi kayo makikibaka, paano ninyo malalamang may nakalaan pala siya? Kung hindi kayo lalaban, paano ninyo makikita ang ibibigay niyang dulot na tagumpay? At kung hindi nga pala kayo magsisikap, paano nyo malalaman may pagbabago pala ang lahat? Kaya alalahanin ninyo kapag kayo'y unang buhay na nag-iisa kayong wala kayong mahingang magulang. Hindi kayo maaring humingi sa magulang. Kailangan magsikap kayong dalawa lamang kung ano ang kaya nyo'y pagtiisan hanggang sa di nyo namamalayan ang inyong pagtitiis na iyan, nararagdagan ng gamit, nararagdagan ng anak, nararagdagan ng kabuhayan, nararagdagan ng galak. Yan dapat
ang masimulang maganda na hanggang sa wakas ay maganda pa rin. Kaya't kapag ang Ama ang may pundasyon at kabisig niyo siya, tunay nga hanggang wakas maligaya. Buhay bang Ama? Tapat ba ang Diyos? Sabi nga'y mas maganda ang unay hirap kaysa'y nauna ang ginhawa. Kapag hindi ka sanay sa hirap at ika'y bumagsak, kay bigat. Kung magkamisan masarap yung pinaglumaan ay ibigay sa iyo, tuwang-tuwa ka na. At pagkatapos, kapag ikaw naman ay umasenso at napamigay mo rin ng para sa iyo, ay papalitan na, masaya rin ang binibigyan mo, tulad mo ang ugali at damdamin. Kaya lamang, may mga binibigyan na, kung wala ka ang luma, walang naibigay. Hindi pa pasalamatan. Eka, kung wala pa ekang pangit, di pa nabigay. Hindi pa nagpasalamat. Mga mahal, kahit lumang-luma, naalala ka ng kapwa mo dahil mahal ka't walang maibigay ng bago, pasalamatan mo man din yan. Sapagkat ang tunay na mababa ang loob sa maliit na bagay, sa karampot na halaga, at pangit mang bagay sa pananaw ng mata, para sa iyo, maganda, mabuti, at tama na. Hanggang mapakita mo sa Ama, tapat kang anak niya na di mo namamalayan, iniiba ka, nababago ka, natutuntun mo ang hiwaga ng buhay dahil nagtiwala, nanalig ka sa pag-ibig at pangako niya sa iyo. Alam kong may ganyan din ang pananampalataya kapag nakipagkasal na kayo sa Ama't Kristo. Sa hirap muna magbata-bata ka, hanggang sa makita niyang tapat ka pala. Nang makita niyang totoo kang anak niya, binigay niyang hiwaga at sorpresa. Kaya kayong lahat magtiwala sa aral niya, maniwala sa salita niya. Kung gusto niyong mahiwagang buhay, ang sapitin niyo sa ibabaw ng lupa. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong kung minsan nga may pangyayari, ang bahay ay tabing-tabing ng sako. Pagkatapos ng tabing-tabing na sako, naging tabing-tabing na tabla. At nang maging tabing-tabing na tabla, magagandang tiles na pala. Alam kong may magagawa ang Ama. Mas mainam na ang may balik-balikan ka sa diwa mo kung papaano ka hinangot inangat ng Ama. Kaysa naman wala kang maalala, puro katawa nang mamatay ka, parusa pala. Alam kong may, sapagkat di mo naalala kung paano maging mabutas siya, mabuting bilang magulang mo. Sapagkat di mo naalala kung paano kumilos siya sa buhay mo, sapagkat wala kang ang kailangan na, kaya maligaya at masaya ka, kaya't nalimutan mo siya. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa iyo naghihintay. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo,
manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Parte-parte, pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Ay, biyaya yan, anak. Napakasarap niyan. Napakasarap. Alam, sarap, masarap yan. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Kaganda naman ang batang yan. Bawat araw, ako sa inyo'y may nakalaan. Lagi niyong tatandaan. Sabi nga, kung minsan lumalakad ka, akala mo'y patag pala. Ngunit dahil nakatingala ka, kampantit kontento ka sa daraanan mo, parang lumilipad ang isip mo, hindi mo alam, yung pala, ang patag na nakikita mo, may nakatakip lang pala. Napatapat ka, napabaonan ka, buti na lang, may nahawakan ka. Kung hindi, sabayang yung paa, lubog ka. Kumbaga minsan, ang tao'y ganyan. Kampante lamang sa buhay niya. Sapagkat sayang-saya, ligayang-ligaya. Diretsong ginagawa niya kahit nagkakasala. Hindi niya namamalayan pala ang pagkakaalam niyang diretso at maligaya, may lumbak pala siya. Dapat araw-araw susuriin ang gagawin. Araw-araw isipin ang sasabihin. Upang huwag kang patuloy na manahan lamang sa sarili mong katauhan, magtiwala at manahan ka sa salitang banal. Pagpalain kayo, buhay bang Diyos? Mabait po kayo, ne? Alam niyo po, kung matututunan niyo nga lamang ang tunay na partisyon sa bawat araw, at ang hihilingin niyo sa Panginoon, bawat araw mabigyan niya kayong partisyon sa buhay niyo, na mabigyan partisyon ng pamilya niyo. Una, paano niyo kaya ito pagtitiwala at paniniwalaan? Ngunit kaya po ito'y naibabahagi, totoong nagaganap at pinatutupad eh. Ang gawain ito'y maglalabing-6 na taon na sa Oktubre. Sa paniwalaan at hindi ninyo, dinaan ng Panginoon ang gawain ito bilang apo kunsing na ang isip at damdamin diniretso lang sa gawain at mga kung ano-anong kang saan-saan misyon. Nilimot, pinalimot sa isip at damdamin ang dapat gawin sa pamilya. At pagkatapos ng tinura na, anak, sa 15 taong pag-aanibersaryo ko, binibigyan kita ng kalayaan, muli babalik kita sa pamilya mo. Bibigyan kita ng partisyon para sa kanila upang maibalik mo naman at mapatutuhanan sa kanila na ika'y hiniram ko, pinuspos muna kita nang mapalawak ang gawain ito. Sa gayon, nang maitindig na, dalaw-dalaw ka na lang sa pundasyong tinindig at hindi na ikaw ang hukay ng hukay. Buhay bang Ama? Ngunit, ayaw gawin ng tao yan, anak. Ang gusto nila, ura-urada, pagtaka, nagsimulay, tapos na. Ang gusto
nilay ura-urada pagdakay maganda na. Hindi maaari yan. Kailangan mo nang may binabata ka. Kailangan mo nang may binata ka. Kailangan mo nang may titisin ka. Kailangan mo nang may pagsumakitan ka. Kailangan mo nang magsumikap ka hanggang sa hindi mo namamalayan ang lahat ng tiniis mo't binata. May kagaanan na pala sa mga susunod pang araw. Mga mahal, hambing din sa paglalabada yan. Sa unang banat mo, eka ng tao, sa unang entrada ng paglalaba mo, para bagang kay hirap, kay rurupok ng mga balat mo, nagkakandasugat, dugo-dugo ang kamay mo, nang maging bihasa na sa paglalaba ito, tumibay na tumatag, wala ka ng dudugo-dugong daliri. Sapagkat bihasa ng kamay mo, maganda na, napakapal na, napatibay na, hindi ka na manipis ang balat sa kakalaba. Kaya naman, kahit padagdag ng padagdag ang nilalaba mo at marami ka ng pamamaraang alam, ginagawa mo na yung pamamaraang iyan para hindi masyadong puwersado ang mga dalirit kamay mo. Di bagat kay rami na ngayong pamamaraan para hindi ka na mahirapan sa paglalaba. Kung may pera ka, may washing machine. Kung wala kang pera, may panggidgid. Bakit dito sa paglalabada? Doon kayo nalimbawa at binigyan ng istorya sapagkat ang labada ay panlinis, lilinisin ang damit na kasuotan mo. Ganyan din ang pananampalataya, nililinis ang buong pagkatao mo at lilinisin ang kaluluwa mo. Ang paglalabada ay may sabon, may gagamitin kang tubig. Kapag wala kang sabon at wala kang tubig, di ka makapaglilinis ng labada mo. Kaya kailangan mo'y tubig at sabon. Kailangan mo'y aral ng Ama, banal na Espiritu, maglilinis sa buhay mo. Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Kasangkap yan ang pananampalataya mo. Kasangkap yan ang pag-ibig mo sa Ama. Kasangkap yan upang makapagpatuloy ka. Ang mga aral niya at ang Espiritu niya na dapat ay nananahan sa buo mong pagkatao. Sapagkat kung wala iyan, tulad din ng labada, hindi ka makapaglilinis ng damit mo. Tao, kahit anong gawin mo, kahit anong sabihin mo, kung wala ang aral ng Ama sa isip at damdamin mo at walang espiritong totoong sumasayo, di mo magagawang mahugasan, malinisan, kaluluwa at katawan mo. Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Kaya't magnilay, magbulay, magtantong tuwiran. Hindi kayang linisin ng pera mo ang puso mo. Hindi kayang linisin ng isip mo, ang isip mo ng bagay mo. Hindi kailanman mahuhugasan ng buo mong pagkatao ng pera at salapi na tinatawag ng bagay at anumang yaman. Ang kailangan mo'y salitang banal, ang kailangan mo'y banal na espiritu. Sa mula't mula pa na kailangan mo tao. Kaya nga, halik kayo, ang unay mahirap sa unay kay hirap. Subalit habang umuusad ang araw, buwan at taon, kay gaan ng pakiramdam, pagaan ng pagaan, alam mo na't bihasa ka na kung paano ang pakikisabo sa Diyos na di mo nakikita. Sapagkat palalim ng palalim, bagamat palagay mo'y mababaw na lamang. Ngunit, sa taong mahirap umunawa at walang pangunawa, kahit mababaw, kay lalim. Buhay bang Ama? Sapagkat di nila maabot, di nila matarok, di nila maunawaan. Ngunit ikaw, sa binatamong pagsusumakit na matuto't makatuto ka sa lahat ng kaukulan, unti-unti gumaan ang iyong mga gawain. Sapagkat tinuro na kung paano ka anak magpaparte sa 12 oras, kung paano mo anak ibabahagi ang ganito at ganyan sa kapwa mo, at kung paano kalakip mo'y ako araw at gabi kasama mo. Pagharian kayo, mga mahal ko. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Buhay bang Diyos? Tapat bang Diyos? Kaya nang malaman mo at nasa buhay mo at ginawa mo, di pala mahirap ang iwanan ko muna yung gagawin ko. Pagkatapos ko naglingkod, babalikan ko. Hindi pala napakahirap yung iwanan ko muna yung kabuhayan ko. Pagkatapos ko maglingkod, babalikan ko. Sapagkat maganda na'y may binabalikan ka
kaysa wala ka nang maibabalik at di ka na makapagbabalik. Sapagkat, diretso ka na, wala ka nang babalikan, di ka na makakabalik. Buhay bang Ama? Kaya lahat ng nagsisikap at nagsusumakit alang-alang sa Ama, saksi siya, kita niya, lahat minamasdan niya. Kaya tulad sa aral, alam niyang nagmamahal ng tapat, alam niyang totoo sa Kanya, alam niyang nagsisikap, kaya't alam niya ring gantihan ang lahat. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, humayo kayong taglayang galak sa puso nyo. Lagi niyong tandaan, kung papaano ang tulay pag dinaanan mo yan sa una, sasadyad ka sa katapusan at hangganan. Kung paano ang dakong iyong papasukin at tutunguhan, magsimula ka sa unahan, tatapusin mo, mababalikan mo kung nais mong magbalik muli sa pinagmulan mo. Ngunit, ang loob ng tiyan ng ina mo'y di mo na mapapasok. Ngunit kailangang muli kang isilang at may silang ka, hindi na sa tiyan ng ina mo, kundi sa espiritu ng katotohanan. Kaya't lahat kayo'y maging ganap nawa kayo, maisilang sa katotohanan, Espiritong Banal, maging inyong taglay, upang masilayan niyong liwanag at mapuhap niyong ganap, kautos at kaukulan, mabatid niyong lahat. Ang may pandinig ay nakarinig, humayo kayong may galak, sa puso niyo ay maging ganap. Naunawaan niyo po ba? Naintindihan niyo po ba? Sa ano po bang nagpapasaya? Tandaan mo, kung may problema ka, makinig ka ng salitang banal, yung totoo, liligaya ka. Pag may dinadala ka, namnamin mo'y salitang banal, mawawala ang bigat ng dinadala mo. Kapag mayroon kang iniisip, pag nilayan mo'y salitang banal, mawawala lahat ang kung anong iniisip mong ditumpak. At kapag ika'y lumapit sa Ama, dalawang kamay nakalahad. Kapag lumapit ka sa demonyo, unay matatawa ka, susunod, iyak ka na. Kaya sa inyo lahat, pagpalain kayo. Tayo na, mulitan na. Pwede po ba? May bukas pa?